Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa pag-aaral ng mga games ni Super GM Wesley So sa Norway Chess. Ngayon po ang kalaban ni Wesley ay si former world champion Magnus Carlsen. So pupunta tayo ngayon sa kanilang Armageddon game. Kasi yung classical game nila, wala po masyadong nangyari. Nagkapalitan ng pyesa, nauwi sa quick and safe draw. So ngayon po, ito yung Armageddon game, pinaglalabanan yung extra half point. Every point po is very important. Tignan natin kung naipanalo ni Wesley. So white po si Wesley and black si Magnus. Ito po nag-start with E4 and nag-C5 si Magnus. So ayan, alam niyo naman po this tournament si Magnus talagang off tournament o off day. Wala pong gumagana sa kanya, no? So even itong opening choice niya, parang tilted na po siya kasi kailangan lang niya as black isa tabla. Pero ang pinili niyang opening is Sicilian opening. Talagang ito, atakehan to. So instead, dapat tinira niya yung Berlin opening niya. Yan naman po talaga ang ginagamit niya pagka tabla lang ang kailangan. So ito nag C5, Knight F3, E6, D4, capture, A6, and ito po yung tinatawag na Sicilian Can variation. Actually, ako po, sinubukan ko pong aralin yan kasi yan ang Sicilian na parang simple lang, pero meron siyang parang matatawag na hindi siya yung pinakamalakas na Sicilian. So Sicilian Najdorf and mga Sicilian Taimanov, yun yung mga mainline Sicilian. Ito pong Sicilian Can na tinatawag, actually, sabihin natin, pangit po talaga yan. Ayan. So, Bishop D3, Knight C6, capture, Knight D2, and then pagka E5, Knight C4. So, ito po, atake sa E5, and then pagka Bishop E6, Queen H5. So, very aggressive line ang binitawan dito ni Wesley, although ito po, slight inaccuracy. So, ang main line po dito is Bishop D2 lang. Ayan. So, siguro bishop dito muna, saka mag-queen h5, and then castling queen side para aatake na po yung white. Kasi dito pagka queen h5, merong isang tira si Magnus na napakalakas with bishop b4 check. Pag ito po tinira, ang hirap po depensahan. Kasi halimbawa, harangan mo ng bishop, of course yan po, kakainin lang yan. So pag kinain, hindi pwedeng kainin ng king, no? Kasi mabibitin yung knight. Take note, ma-open yung queen. So parang mabipin po yung bishop. Kapag naman, hinarangan mo with the pawn, ito naman po ang babaksak. So ang mangyayari dito, isa-atras mo yung bishop, yung knight, and then pag atras ng bishop, dito po total equality na po ang bigay ng engine, no? So kasi pagka-castling, pwede mag knight f6 and then castling din yung black, equal position. Ayan, kaso si Magnus, hindi po nakita yan eh. Talagang off day si Magnus ngayon. So kinain dito, pagka-capture ng bishop, ito pong bishop sa c4, napakalakas kagad. No? And take note, under attack pa itong pawn sa e5. So forced is queen e7. And then umatras lang si Wesley, queen e2, g6, and then h4 kagad. So ayan, atake kagad sa king side. Ito po, take note ito po ang palagi niyong papansin, itong bishop na ito, wala na kasing panglaban si Magnus dyan. So in-exchange niya na kasi yung light squared bishop niya. So pagka bishop h6, capture, and then castling queen side, open bishop, open rook, and then dito po, may nagbabadyang open rook din sa h1. So dito, halimbawa mag-castling ka, ang ititira po dito ni Wesley malamang is h5 para ma-open itong rook na ito and malakas po yung atake ng puti. No? Pero ibalik natin, ang engine move is g4 para may idea of g5 tapos kukulungin yung knight sa h6. So king h8, pagka g5, knight g8, and queen e3,
napakalakas na po yung paparating na H5, tapos battery lang sa H-file, under fire na kagad yung king ni Magnus. So balik natin, dito nag-knight G8, so umatras yung knight ni Magnus. So pagka-develop doon, atras kagad, H5, knight F6, capture and capture. Dito nung nakita ko po ito live, sabi ko almost decisive advantage na ito. Kasi yung mga rook and yung bishop talagang open na po sa papunta sa king, no? Malakas na po yung atake dito. Not to mention, ito po ay isang Armageddon game. So parang blitz lang po ito. Hindi ka kasi makakapag-move ng mabilis kapag yung king mo is under attack. So in danger na po dito si Magnus. So dito ng G3, lumiit ang advantage kasi merong chance si Magnus para i-safety yung kanyang king with knight D7. Ayan, so knight D7, ang idea po niyan, halimbawa mag F4 si Wesley, may castling queenside. So nandito man yung mga open file papunta sa king side, umiska po na yung king papuntang queenside with almost equality na po. And siguro sa time trouble na lang to magkakatalunan, no? Kaso si Magnus hindi niya nakita yan, nag-rook D8. So pagka rook D8, F4, capture, ganun pa rin ang problema ni Magnus. Yung king niya nandito, ang only way ngayon papuntang king side, kaso yung bishop doon po nakatutok. So king F8, F5, king G7, G4, talagang inatake na sa king side, H6 and bishop E6. Ayan. Dito medyo naiipit na yung king ni Magnus, no? So rook D8, rook H1, knight H7, and king B1. So para saan po ba itong king B1 na ito? Kasi ang gusto ni Wesley, may idea siyang mga queen E3. Pagka ng queen E3 ka kagad, meron namang queen G5. So mapapalit po yung queen and hindi po pwedeng mag-endgame. Kasi pag nag-endgame, baka matabla and yung king magiging safe. Ayan. So king B1 muna. G5, queen H2, queen F6, and then C3. So ito po, napakagandang move para stopping yung mga rook D4 ideas, ma-attack yung E4 pawn. So nag knight F8, bishop B3, rook D6, A4, and then pagka A5, ito na yung critical blow with queen F2. Kasabay na po yung idea nun with C3 para walang rook D4, so hindi po maharangan ng queen. Ang queen ni Wesley papasok papuntang A7, and yun po, napakalakas ng pasok na yun. So dito, ito na po yung last chance ni Magnus with queen E7 para depensado ito. And halimbawa, pagka queen A7 or queen B6, mag knight H7, capture, and knight F6. So ito na yung last chance ni Magnus, no? So kahit pa paano, hindi po machi-check ito and merong double attack sa mga pawn. Although, yan po, palagi pa rin very weak yung king. So, advantage for Wesley pa rin. Ayan. Kaso ang ginawa ni Magnus is knight D7. Tinamaan tuloy siya ng queen A7. So, yun. Ito, under attack. Pero ang mas malakas pong atake is ito. Pagkakain sa B7, collapse kagad ang posisyon. Pag queen D8, kinain dito. So, ayan. Under fire na naman yung king. Talagang napapalibutan na po, no? Yung king ni Magnus. And pag queen B6, key move, F6 check. Take note, hindi pwedeng kainin ng knight, open check. Hindi pwedeng kainin ng rook, makakain yung knight. And of course, pag kinain ng king, ito naman po ang babaksak. So, ng king G6 and queen C8. And ngayon, pagka knight F6, queen F8, threatening checkmate, dito po resign si Magnus Carlsen. So, naipanalo ni Wesley yung kanyang Armageddon game. Nakakuha po siya ng extra half a point. So, ipapakita ko yung current standings going to the last round. So, ayan po si Wesley with 15.5 points, si Pragi 15 points, and si Firouzja 14.5. So, si Prag kasi, kaya po yan biglang nakahabol,
3 win streak po sa classical game. So every classical win kasi is 3 points. So ayan, humahabol na si Prague, half a point behind Wesley. So ang tingin ko dito, ang best chance ni Wesley bukas, try niyang itablahan itong si Firouzja with black. Kasi black siya, no? So pagka natablahan niya si Firouzja and then ipinanalo niya yung Armageddon game, papasok siya sa 17 points. So not enough yan para pagka nanalo si Prague, magiging 18 yan eh. So second lang siya. Pero tiwala muna tayo sa kalaban ni Prague na hindi matatalo, no? Ang kalaban ni Prague is si Vincent Keimer. Tignan natin kung magfo-4 win streak ba si Prague. Sana hanggang 3 lang. Pagka natabla si Prague, tapos natabla si Wesley, and naipanalo niya yung Armageddon, definitely champion po siya. So ang ganda ng chances. Abangan po natin. Of course, si Firouzja, must-win situation yan. Gusto niyan manalo sa classical. So malamang aatake po yan. Tignan natin anong mangyayari sa last round. And yan lang po ang ating video for today. Kung na-enjoy nyo po yan, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.